Matapos nga po mga idol ang ilang buwang paghihintay, sa wakas, opisyal na rin namang inanunsyo ng Milwaukee Bucks na tuluyan na nga po nilang pinabalik at pinapirma ng bagong kontrata si Thanasis Antetokounmpo na nagkakahalaga ng 1 year, $2.9 million. Tuluyan na rin naman itong nakarecover sa kanyang injury noong 2014. Sa ngayon, kasalukuyan siyang naglalaro sa Greece na ginaganap sa Eurobasket kung saan tinutulungan niya ang kanyang kapatid na si Giannis Antetokounmpo. Kasabay niyan, maraming ang nagsabi wala rin naman nga itong malaking maiaambag sa team. Ginawa lang naman ng front office para masiguradong mananatili sa kanila si Giannis Antetokounmpo. Hanggat nasa Bucks si Thanasis, siguradong hindi magre-request si Giannis. Kung inyong ang umugong ang balita noon na posibleng pag-request ng trade ni Giannis dahil sa patuloy na pagkabigo nila sa playoffs, kaya upang maiwasan ito, napilitan nga silang kunin at pabalikin ang kanyang kapatid na si Thanasis Antetokounmpo. Samantala dito naman, sa kabila nga po ng pagiging busy ni Luka, personal na rin naman nga po niyang kinausap at nag-request sa kanilang general manager na si Rob Pelinka na gusto nga po niyang kumuha ang Lakers ng isa pang sentro na kukumpleto sa kanilang lineup. At isa sa mga nakitang bagong sentro na posible nilang makuha si D'Aaron Sharp mula sa Brooklyn Nets sa isang trade gamit sina Maxi Kleber, Dalton Knecht. Sa ganyang paraan, magkakaroon ng Lakers ng third center na makakatulong kina Hayes at Ayton. Para nga sa inyong kalaman, punong-puno ang lineup ng Brooklyn Nets, kaya kailangan nilang magtanggal ng ilan sa mga player kagaya ni Sharp, at kapag nangyari yan, may pagkakataong Lakers na makuha siya sa lalong madaling panahon. Nahihirapan rin naman ang team kung paano nila gagamitin next year sina Maxi Kleber at Dalton Knecht, kaya mas mabuti kung ititrade na lamang ito papunta sa Brooklyn Nets para makuha ang bagong sentro. Sa kabilang banda, isa nga po mga idol ang reigning world champion na Germany sa pinakamainit ngayon sa EuroLeague matapos nilang maipanalo ang first 3 games laban sa Montenegro, Sweden at Lithuania. Lahat ng mga ito kanilang tinambakan ng 23 points. At nagagawa nila yan dahil sa performance ng kanilang key player na si Dennis Schroeder na sobrang naghahalimaw sa FIBA games sa pag-average niya ng 23 points, 5.5 assists per game. Halos hindi rin naman siya kayang pigilan ng lahat ng mga teams na kanilang nakakalaban sa pagiging sobrang dominante, at na-outplayed nga nito ang lahat ng kanyang katapatan at lahat ng mga bumabantay sa kanya. Kaya may ilang mga fans ang hindi naiwasang ikumpara si Dennis Schroeder sa laro ni Shai Gilgeous-Alexander. Parehas nga silang nagiging unstoppable sa tuwing hawak nila ang bola. Literal, binubuhat nila ang opensa. Kung si SJ nagagawang makapagtala ng malalaking puntos para lamang manalo ang OKC, ganyan ang ginagawa ngayon ni Dennis Schroeder sa kanyang kupunan na Germany, na tuluyan na rin naman nga pong naging paborito na makuha ang gintong medalya, lalo pat nang hihina ngayon ang Serbia.